Sa palagay mo ba kung ginawa kong perpekto ang buhay mo, walang problema, walang sakit, walang hirap, sa tingin mo ba ay hahanapin mo ako o makikilala mo ako? So, hi mga kuya at ate, welcome kayo sa aking page na pangalawang pagkakataon. Minsan mga kuya at ate, ang pagsubok sa buhay ay daan para mas mapalapit tayo sa Diyos. Kapag lahat ng bagay ay magaan at maayos, may mga pagkakataong nakakalimot tayo sa Kanya. Pero sa gitna ng sakit, lungkot at kabiguan, doon natin siya tunay na nakikilala. Kaya hindi lahat ng hindi perpekto ay masama. Minsan ito ay paanyaya ng Diyos para lumapit tayo sa Kanya. Hindi kailangang perpekto ang buhay para madama mo ang presensya ng Diyos. Sa gitna ng kahirapan naroon siya at sa bawat luwa nariyan ang kamay niyang handang umalalay sa atin. Kaya kung nararamdaman mo ang buhay mo ay puno ng pagsubok, huwag mo isipin na iniwanan ka na ng Diyos. Sa halip isipin mong baka ginamit niya ang mga sitwasyon na yan para mas maramdaman mo ang kanyang pagmamahal at presensya. Dahil kung tutuusin sa mga panahong wasak na wasak ka, doon siya mas nagpapakita. Doon niya mas binubuhos ang kanyang kabutihan. Minsan kasi ang kahirapan na hindi kaparusahan kundi paanyaya. Paanyaya na lumapit tayo sa Kanya. Paanyaya na magtiwala. Paanyaya na kilalanin siya bilang Diyos na hindi lang nagbibigay ng biyaya, kundi Diyos na kasama mo kahit sa gitna ng unos. Hindi mo kailangan ng perpektong buhay para maging maligaya. Ang kailangan mo lang ay presensya ng Diyos sa bawat takbang ng buhay mo. Dahil kung siya ang kasama mo kahit hindi perpekto ang buhay mo, magiging payapa at buo pa rin ang puso mo. At yan ang tunay na himala. Kasi ang totoo mga kuya at ate, kung naging perpekto agad ang buhay mo, baka hindi mo natutunang magdasal. Baka hindi mo natutunang umiyak sa Diyos. Kumapit sa Kanya at maniwalang may mas mataas na layunin ng lahat ng pinagdadaanan mo. Kung hindi ka nasaktan, baka hindi mo natutunang magmahal ng totoo. Kung hindi ka nabigo, baka hindi mo naintindihan ang kahulugan ng pagbangon. At kung hindi ka nawalan minsan, baka hindi mo nahanap ang tunay na direksyon ng buhay mo. Ang direksyon patungo sa Diyos. Kaya wag mong maliitin ang mga problema mo ngayon dahil sa likod na yan, may mas malalim na dahilan. May layuning baka hindi mo pa ito nakikita, pero tiyak na para sa ikabubuti mo. Ang bawat luwa mo ay hindi nasasayang. Itinatala ito ng Diyos. Ginagamit niya ito para ihanda ka sa mas maganda mong bukas. Sa uli malalaman mo na kung hindi dahil sa mga sugat, hindi mo mararamdaman ang tunay na kagalingan. Na kung hindi dahil sa pagkasira, hindi mo malalaman kung paano kaniya buuin. At kung hindi dahil sa pagkawala ng sarili mo, hindi mo siya matatagpuan. Kapag nakilala mo siya, saka mo maiintindihan na hindi kailanman naging kulang ang buhay mo. Dahil siya pala ang sapat. Kaya kung ngayon nararamdaman mong magulo ang lahat, parang walang direksyon, at puno ng sakit ang puso mo, huwag kang mawalan ng pag-asa. Dahil baka nasa proseso ka lang na nagpapakilala sa Diyos. Baka nasa yugto ka pa lang ng buhay kung saan unti-unti ka niyang inilalapit sa Kanya. Hindi man perpekto ang sitwasyon mo pero perpekto ang plano niya para sa'yo. Huwag kang bibitaw mga kuya at ate dahil sa bawat takbang mo kahit pagod ka at hirap, may ginagawa ang Diyos sa puso mo. Binubuo niya ang pananampalataya mo, pinapalalim niya ang tiwala mo. At hinahanda ka niya para sa isang bagay na mas maganda kaysa sa lahat ng inaakala mo. Hindi mo kailangan ng perpektong buhay para makilala ang Diyos. Kailangan mo lang ng pusong bukas, mapagpakumbaba at handang maniwala na kahit sa gitna ng gulo at sakit may Diyos na tapat. May Diyos na nagmamahal at may Diyos na kailanman hindi ka pababayaan. At sa uli malalaman mo na ang hindi perpektong buhay ay naging daan pala para maranasan mo ang perpektong pag-ibig ng Diyos. Alright, thank you for the time mga kuya at ate. Bisita ka ulit sa next video ko. Bye-bye!